Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na swimwear competition dito sa Miss Eco International para sa kanilang resort wear. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Eco International tayo ngayon. So, kamustahin naman natin ang ating pambato dito sa Miss Eco International na rumampa kahapon para sa competition ng, syempre, dito sa Miss Eco International para sa kanilang Miss Resort Wear. Kung saan parang ito na yata yung kanilang swimsuit competition, di ba? So, taon-taon laging may ganitong eksena dito sa Miss Eco International na Miss Resort Wear kung saan dito pinapakita ng mga girls yung styling nila kapag pupunta sila sa resort. So, yon. And then, of course, syempre, makikita mo dyan yung pasarela ng bawat kandidata. At ito na rin yung pagkakataon na makita mo din talaga yung ganda ng kandidata, di ba? So, yon. Ako para sa akin, bongga ito dahil may sarili kang styling. Kasi di ba kadalasan sa mga swimwear competition na napapanood natin, laging iisa lang ang suot nilang swimwear, di ba? Parang pare-parehas. Dito, bibigyan ng pagkakataon ng mga kandidata na magsuot ng sarili nilang styling. O, di ba? Dito papakita nila yung kanilang ganda. O, yan, bongga. Bongga kasi syempre, depende na yan kung paano ka aariba at depende kung paano mo makukonvince ang mga hurado doon sa suot-suot mo. Kailangan talaga fabulous. Kailangan bongga ka. Kailangan ikaw yung pinaka-gorgeous para manalo ka dyan. And then, dito sa swimwear competition na to ng Miss Resort Wear, laging pumapasok si Miss Philippines. Hindi naman tayo madalas na nawawala sa eksena. Pero ngayong taon na to, nakakagulat. Kasi si Miss Gabi or si Doc Gabi ay laging pumapasok sa mga challenges. Pero dito, sa importanteng isa sa mga category dito sa Miss Eco International, ang Resort Wear Competition, nawala sa eksena si Gabi. Pero okay lang yon kasi nga sabing ganun, hindi naman sa lahat ng oras ay Pasko. Pero ang tanong, maka-apekto kaya to sa performance ni Doc Gabi para sa laban niya or ma-hit niya ang corona ng Miss Eco International ngayong taon na to? So sigurado ba tayo na sa mga 10 napili nila, nandirito ang winner? Di ba? So yon. Pero laban lang. So, sino-sino ba yung mga pumasok? So, sa top 10, namili sila ng top 10. Ang mga pumasok ay si Colombia. Paano naman kasi si Colombia naman kasi talaga naman, maganda naman talaga. Si Brazil, oh my gosh. Si Brazil ang isa sa mga nakikita ko na talagang palaban. And then, nandiyan din syempre si Nigeria. Yes, si Nigeria na talagang, oh my gosh, ang bongga ng kanyang kasuutan. And then, Norway, in fairness, simple pero pak, di ba? Indonesia, hindi rin nagpapakabog ang beauty ng Indonesia. Parang si Indonesia, kung iisipin mo, sunod-sunod din yung pagkakapanalo niya mula doon sa talent, tapos dito pumasok na naman, and then si France, hindi rin nagpakabog syempre pagdating sa Asia, si Malaysia, yes, and then nandiyan din sa Australia, at saka syempre si Ukraine and Netherlands. Kung papansinin ninyo sa Southeast Asia, dalawa lang ang pumasok. Ito ay si Malaysia at saka si Indonesia. Inaasahan ko na mapapansin ng hurado ang ating pambato sa eksena. Pero nagulat ako, parang
ano ba, ba't biglang nawala? Hindi ba maganda ang performance ni Doc Gabby? May kulang ba? Or hindi lang talaga bet ng mga hurado yung choices na ginamit ni Doc Gabby? Makaka-apekto ba to sa performance niya? To be honest, ako kung titignan ninyo, doon sa galawan niya, okay naman siya. Maganda naman, ang sexy nga, ang tangkad pa, di ba? Ang haba ng bias. And then, doon siguro sa choices niya na ng kulay. Hindi ko masyado bet yung kulay ng suot-suot ni Doc Gabby. Pero, sabi ko nga, bongga din naman kumpara sa iba, di ba? So, nalugulat lang ako na parang, talaga ba, hindi siya napasama sa top 10? Or, siguro, hindi na rin siya sinama sa top 10 kasi parang, give chance to another, di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman sa lahat ng oras ay laging Pasko para sa atin. At hindi naman po pwede puro na lang si Philippines, Philippines, and Philippines. Pero, umasa talaga ako na kahit man lang sa 10, kahit hindi na makasama dun sa top, sa top 5 sa 10 na lang, pasok ang beauty, di ba? Katulad ni Indonesia, di ba? Pumasok ang beauty ni Indonesia doon sa 10. Kaya nagulat ako na parang, bakit wala si Philippines? Di ba? So, isang kaya tong patunay na ang matindi nating kalaban ngayon dito ay si Indonesia at saka si Malaysia, di ba? Kasi parang umaariba sila Oho. And then, tignan natin sa mga susunod na eksena. And then, syempre, namili sila ng top 5. Ang mga pumasok sa top 5, fourth runner-up ay si Malaysia. Malakas ang laban ni Malaysia, no? And then, nandyan din third runner-up si Colombia. And then, second runner-up naman si Netherlands. At first runner-up naman si Brazil. At ang nanalong Miss Resort Wear ay wala nang iba kundi si Nigeria. Agree ba kayo sa mga napili nila sa top 5? To be honest, ako okay naman. Sa totoo lang. Pero, ang gusto kong manalo ay si Brazil. Kasi bongga talaga si Brazil. Siya yung gusto ko talagang manalo. Pero kasi kung outfitan din naman ang pag-uusapan, talaga namang kabog naman kasi talaga ang outfit ni Nigeria. Kaya okay na lang din. Kumbaga parang naiintindihan ko kasi nga ang pinag-uusapan nga dito, resort wear. Di ba? At bongga naman ang pasabog talaga ni Nigeria. Sobrang panalo. Oo nga naman, balot na balot siya, tapos pag tinanggal niya na yung eksena niya, di ba, nakatupis na siya. So, yun, in fairness, so, si Nigeria ang talagang isa sa mga magaling at maganda ang kasuutan. So, yun. So, medyo nalungkot lang ako kay Doc Gabby kasi parang hindi man lang siya pinasok sa top 10. But sabi ko nga, this is a competition. Kailangan lagi kang paandar, kailangan lagi kang pasabog, kailangan talaga planado ang mga suot mo. Pero kudos naman kay Doc Gabby, in fairness naman sa performance niya na ipinakita, ay talaga naman pak na pak, laban na laban, at bongga ang beauty. Pero ang tanong, makaka-apekto kaya to sa performance niya para masungkit niya ang back-to-back win para dito sa Miss Eco International, o nararamdaman na ninyo na medyo malabo tayo sa back-to-back? Ako, to be honest, ang back-to-back is a challenge sa candidates na nagkukumpit. Mahirap dahil pressure, dahil syempre ang taas ng expectation, lalo na kay Doc Gabby kasi alam nila na talagang makuda si Doc Gabby. And then ako naman naniniwala naman ako na pag pumasok si Doc dito sa semifinals, ibibigay niya na yung performance niya hanggang dulo. So, hindi naman ibig sabihin na hindi siya pumasok dyan ay wala na siyang chance na manalo ng Miss Eco International. Siyempre, meron. Ando doon ako, naniniwala ako na makakapasok siya sa semifinals. And then, sa performance niya sa preliminary competition, naniniwala ako na ipapakita niya ang bonggong-bonggong performance niya. Kasi at the end of the story, doon pa rin to sa preliminary competition. Doon pa rin magkakaalaman sa closed door interview nila at saka sa prelim ng mga candidates. Kaya walang kinalaman dito yung performance ni Doc Gabby na makakaapekto para masungkit niya ang back-to-back win. So, yun. So, naniniwala ako na may chance ang pambato natin na makuha ang corona. At naniniwala din ako na kaya din ni Doc Gabby na makarating hanggang sa dulo ng competition. Pero ito ay nakalaan doon sa
ipapakita niyang performance sa preliminary competition. So, yun yung abangan natin kung anong performance na ibibigay ni Doc at ano nga ba ang pinaghandaan talaga ni Doc sa mahigit na isang taon para makuha ang back-to-back win ng Pilipinas dito sa Miss Eco International. Sabi ko naman sa inyo, mahirap to, hindi to madali, hindi to basta-basta binibigay ng organization. Depende sa magiging performance ng challenger para sa taon na to kung kaya niyang masungkit ang corona ng back-to-back win. But for me, umaasa na lang ako na siguro mas maganda na bigyan natin ng chance or bigyan natin na ipahayag o ipakita ni Doc yung kanyang kakayahan para sa competition na to, manalo man or matalo. Di ba? Kumbaga, parang job well done pa rin para sa akin si Doc dahil nakita ko naman na ibinibigay niya yung best niya. At for sure, hindi mo siya nangungulelat dyan. Siguro kung top 20 yan, pasok si Doc. Kahit nasa top 15, piling ko papasok na si Doc. Malay ninyo, siya pala yung pang number 11. Di ba? So, yun. So, congratulations pa din kay Doc kahit hindi nakapasok dito sa top 10 ng resort wear dahil ginawa niya yung best niya at maganda yung ipinakita niya. Hindi lang naman to na dapat natin purihin dahil nanalo siya. Purihin din natin dahil naipakita niya yung magandang performance niya. So, hindi man siya pinali na makapasok doon sa top 11, at least, di ba? Nakita naman natin na lumaban, pumalo, at talagang binonggahan din ng ating pambato ang competition yesterday. Kaya, congratulations kay Doc Gabby Lawan. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Ano pang hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.